Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, kasong sedisyon isinampa ni CIDG Chief Brigadier General Nicolas Torre kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Territorial drills ng Philippine Army palalawigin sa Visayas at Mindanao. 9 na lugar sa Luzon kinakitaan ng pagtaas ng dengue cases. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Sinampahan ni CIDG Chief Brigadier General Nicolas Torre ng mga kasong inciting to sedition at unlawful utterances si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito ng naging pahayag ng dating presidente tungkol sa pagpapatay sa 15 senador nang magkapwesto ang mga ine-endorso niyang kandidato. Saad ni Torre, inihain ito ang reklamo bilang isang citizen at policeman at parte aniya ng tungkulin ng PNP na tiyaking protektado ang mga Pilipino mula sa mga kahalintulad na krime. Aniya, hindi malayong seryosohin ng mga taga-suporta ng Pangulo ang pahayag nito, gaya umano ng pagpapatay sa mga nalulong sa droga. Matatandaang sa kick-off rally ng PDP senatorial candidate sa San Juan City noong February 13, na ipapapatay nito ang 15 senador na hindi nito pinangalanan para makaupo sa pwesto ang mga kaalyado nito. Palalawigin ng Philippine Army ang ikalawang Combined Arms Training Exercise o CATEX Katihan sa Visayas at Mindanao. Ayon kay Lieutenant General Roy Galido, Commanding General ng Army, at least 6,000 na military personnel ang lalahok sa malawakang drills na gaganapin sa March 3 hanggang 12. Layon ng ensayo na mapalakas ang combat readiness, responsiveness at adaptability ng hukbong katihan. Bilang bahagi ng training, isang live fire exercise ang isasagawa para ipamalas ang kakayahan at kahandaan ng Army sa land force maneuvers at magsisilbing pagsasanay sa gampanin ng mga sundalo sa territorial defense. Dagdag pa nito, ang pagmobilize sa Visayas at Mindanao ay paraan para maunawaan ang archipelagic situation ng bansa at mapunan ang mga puwang sa depensa nang makabuo sila ng solusyon sa oras na magkaroon ng suliranin sa teritoryo ng bansa. Nakapagtala ang Department of Health o DOH ng nakaalarmang pagtaas ng kaso ng dengue sa 9 na lugar sa Central Luzon, Calabarzon at Metro Manila, kabilang ang Quezon City na una nang nagdeklara ng dengue outbreak. Hindi tinukoy ni DOH spokesperson Albert Domingo ang 8 iba pang lugar, ngunit saad nito na unusual ang pagdami ng dengue cases. Normal umanong tumataas ang kaso tuwing Hunyo kung kailan nagsisimula ang tag-ulang panahon. Gayunpaman, mula January 1 hanggang February 1, 2025, nasa 28,234 na ang tinamaan ng dengue. Mas mataas ng 40% kumpara sa parehong panahon noong 2024. Nilinaw din ito na tanging ang mga lokal na pamahalaan ang may kakayahang maglabas ng dengue outbreak alinsunod sa batas. Paalala naman ng DOH sa publiko, manatiling alerto sa mga sintomas ng sakit. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Linon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.